Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang nangyayari nga kay Ka Eric at Ka Badoy na talagang pinagkaisaan ng mga kongrehista at ni Romualdez at ni Lisa Smugs. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na naging personal na nga ang kanilang pagkakabilanggo. Dito nga hindi napigilan ni Ka Eric na magbigay ng matinding mensahe para sa kanyang mga family at mga supporters. Dito nga natin mapapatunayan na talagang ang batas nga ng Pilipinas ay sobrang bias dahil ang mga nagsisiwalat at ng mga nagtatanong lamang ay talagang kinukulungan nila. Ngunit ang mga korap na opisyalis sa Kongreso at sa Senado ay hindi man nila mapakulong na mismong kasama kasi nila, kaya naman talagang hindi nila napapakulong at kasabwat pa talaga nila ang mga magnanakaw. Lalong-lalo na itong si Tamba, Romualdez at si Lisa Smugs at si Kuting na ito. Dito nga natin makikita ang tunay ng mga ugali ng mga kongrehista na ito na dati tayong bilib na bilib, ngunit lumabas ang kanilang totoong kulay na dakilang bayarin nga pala sila na talagang gusto lamang pabagsakin si VP Sara Duterte at Tatay Digong. Kaya naman banat ng maraming netizen na talagang hindi nga tatantanan na isiwalat ang baho ng ginagawa mismo sa loob ng Malacanang dahil iniisa-isa na nga nila ang mga nagsisiwalat sa mga kabalbalan nila at talagang inumpisa na kay Ka Eric kat sa mga iba pang vlogger na pinagbabantaan at binabayaran na. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pangalawang araw na yung hunger strike ni Ka Eric at Dr. Loren Badoy sa loob ng kulungan. Ngayon, may i-share ako sa inyo tungkol sa kanilang kalagayan. Sa video posted by Showbiz Chikadoro, napag-alaman natin na inilipat pala sila ng kulungan. Tapos birthday ng asawa ni Dr. Badoy kagabi. Tapos ito, mahalagang mensahe nilang dalawa para sa atin. Okay, pakinggan natin itong portion sa video ni Showbiz Chikadoro. After that, magbigay ako ng mga comments. Samantala, nag-post naman si KLC ng isang kahabag-habag na eksena sa pagitan ng mga anak ni Doc Lorraine Badoy. Ayon sa caption ay, Doc Lorraine's children visited her last night. She's still detained, so they celebrated her husband's birthday there with her, and she still didn't eat. Bahala ka na God sa karma na ibibigay mo. Amen. At narito naman ang bagong pahayag ni Ka Eric Celas sa pangalawang araw ng kanilang hunger strike. Statement of Ka Eric Celas. Hello friends, supporters and families of Ka Eric and Dr. Lorraine Badoy. We wish to inform you that as of 9 a.m. today, December 7, 2023, inilipat po kami sa South Facility Building, beside the South Gate of Batasan Complex, for our continuing persecution through the illegal detention order issued by House Committee on Legal Franchises, upon the orchestration of the de facto, illegal President of the Republic of the Philippines Martin T. Romualdez, who is weaponizing the entire House of Representatives as his personal machinery for personal vendetta and political persecution against his political enemies, with his political alliance with the CPP-NPA-NDF, especially the urban operatives of the communist terrorist group, their Kamatayan Party List bloc. The Romualdez CPP-NPA-NDF mini-coalition government inside the House of Representatives is now weaponizing the House of Representatives as their main political machinery to violate constitutional rights of individuals who they consider as threats to their political tyranny. I and Doc Lorraine Badoy are now entering the second day of our hunger strike, hunger protest, as we continue to resist and oppose our serious illegal detention at the House of Representatives, Batasan Complex. Please keep us strong by your prayers and moral support. For God, country and our people, we shall persevere.
Sana ay maikalat po ang mensahe na ito bilang suporta kina Ka-Eric at Lorraine Bedoy para malaman ng publiko ang umano'y kalabisang ginagawa ng HOR. Okay, salamat sa mga vloggers na nagtutulungan. Si Crisette Loretta Chu. Meron pa si Mr. Real Talk. Tapos itong si Showbiz Chicadoro. Dahil sa pagtutulungan ng mga vloggers, nalalaman natin yung kalagayan ng ating mga bagong bayani. Okay? So, ito ngayon. Ka-Eric, Dr. Badoy, mga bagong bayani ng sambayanang Pilipino. Nakakabilib po ang kanilang tapang at paninindigan. So, I don't know kung kailan mai-file ang petition for habeas corpus. Petition habeas corpus ng SMA na papunta sa Supreme Court. Nakikita ko ito illegal talaga itong pag-detain ng House of Representatives kay Dr. Badoy and kay Eric. Example, noong COVID-19, ang Senado, yung Blue Ribbon Committee, nagpatawag yung formally issue. Ang Senado, pinakulong nila ang mga formally executives. Don't know kung ilang araw o linggo, tagal-tagal din yun. Ngayon, nag-file ng petition itong formally sa Supreme Court. Bago lang lumabas yung desisyon ng Supreme Court na illegal detention ang Senado. So, abusador ang mga senador when it comes to yung kaso ng formally. Kaya lang, wala na, tapos na. But let's not forget yung ginawang pang-aapi ng mga senador sa mga executives ng formally. So, the same thing din dito sa nangyari sa House of Representatives. Ang issue doon is yung source. Pangalan mo. Ayaw pangalan ni Ka-Eric. May Soto law. I have the law. Soto law. Iba yung interpretation ng mga congressman. Sabi naman ng abogado ng SMNI na Congress is not authorized to interpret the law. It is only the Supreme Court. Yung interpretation nila pabor sa kanila. Kaya hindi daw mag-apply ang Soto law kay Ka-Eric at Doc Badoy. Ano ba yan? Very clear yun na ang mga sources ng mga media practitioners ay hindi pwedeng pilitin na ibulgar. Nag-apologize na si Ka-Eric. Humingi siya ng paumanhin, papatawad. Nakuryente ako, sabi niya. Dahil hindi niya na-verify, may report talaga. Hindi niya na-verify. Kailang brinodcast niya, kailang yung pag-broadcast, napakaklaro naman yung narinig ng sambay ng Pilipino, nagtatanong lang. Hindi naman conclusive, hindi naman niya sinabi na, "Hoy, Speaker Romualdez, 1.8 billion." Hindi. Tanggap naming report na ito ang expenses, kaya tatanong lang sa speaker kung ano ba ang katotohanan. May batas ba na bawal magtanong? Yun ngayon ang parang ang batas ng House of Representatives na ngayon is bawal magtanong. Di ba ganun ang lumalabas? Pinakulong nila si Ka-Eric, Dr. Badoy dahil lang doon sa nagtatanong na segment doon sa programa ng laban ng bayan. Ngayon. So, ito ngayon.
Mahirap itong labanan ni Ka Eric at Dr. Badoy, kaya kailangan natin ng moral support in terms of prayer. Pagdasal po natin na makayanan nila dahil hunger strike, mahirap yan, yung magutom. Although, scientifically, kung minsan nakakabuti yung hunger strike or fasting, basta may tubig ha. Huwag lang yung dry fasting dahil mamamatay ang tao kung ilang araw na walang tubig. So, I don't know what kind of fasting ang ginagawa ni Doc Badoy. Anyway, doktora man si Doc Badoy, alam niya siguro yan. So, second day, hanggang kailan sila tatagal. So, sino ang kukurap? Sino ang may huling halakhak? Sa ngayon, humahalakhak ang mga kongresista dahil napakulong nila. Tignan natin. Sana, paboran ng Korte Suprema. Let's pray for favor sa Supreme Court. Kasi once na pumabor ang Korte Suprema, ay batikusin natin ang mga kongresista. Akala nila kasi sila na yung hari-hari. Kaya mayroon na tayong de facto president. Sino? President Tambaluslos. Siya na, ang presidente niya. Kasi, ang presidente nating BBM, I don't know, nasaan na? Nagtatago. Nasaan na ngayon ang presidente? Oh, yung vlog ni Maharlika kanina, grabe. I don't know, kung hindi nyo pa napanood, ganito. Nag-attend ng kasal si BBM, kasagsagan ng lindol. Lindol po is December 2 ng gabi. Pamobomba sa Marawi, December 3 ng umaga. Ang presidente hindi mo marinig. Tahimik. Yung pala nag-attend ng kasal. Anong kasi? Presidente, mamaya mag-post ang Malacanang na na-COVID daw ang presidente. Ako, hindi ako naniniwalang nakubig. Siguro na masakit ang ulo, masakit ang katawan dahil sa sobrang nakain na inom o na hit-hit sa kasal na yun. Kaya, ano ba nang nangyayari dito sa ating presidente? Mabuti pa ang BP Inday Sara, mabilis kumilos. Grabing lindol, 7.4 magnitude. Wala man lang kaimik-imik ang presidente. Tapos ang dami ng patay sa Marawi, nagkakagulo na. Wala siya. I don't know ha, please update me, mag-comment kayo. Ano bang assistance, especially financial assistance na naibigay sa gobyerno sa mga victims, lalo na yung namatay sa Marawi bombing? Meron ba? Wala. Itong si Speaker Martin Romualdez, ang bilis niya noon. Kahanga-hanga yung ginawa niya. Yung Gaza conflict, may 4 na Pilipinong namatay. Pagdating ng mga bangkay at papogi kagad ang speaker. Bigay, 500,000 pesos bawat pamilya ng namatayan. Wow! Okay yan, dahil pera naman ng taong bayan. Ibalik sa tao. Itong mga namatay, hindi natin alam kung 4 pa o 11. Ako, meron akong listahan, 11 ang namatay. Ang report ng gobyerno, 4 lang daw. Sige na lang. Nabigyan na ba sila ng ganun? Kasi, pag namatayan tayo, di ba, gagastos ka. O, may nagbisita na ba sila na from the national government? Of course, local government talaga nga, si Kaswingan, alam ko. Believe ako sa mga local government units, mabilis. Yung mga estudyante na nasa Marawi, MSU, kanya-kanya, LGU, kanya-kanyang biyahe ng kanilang mga estudyante at pinawi. Yun, mabilis. What I am asking is, national government. Alam nyo, nung after ng pamumumba, kulang pa lang kulang ang mga doctors dahil Sunday yun. Day off ang mga doctors, yung iba nasa mga conferences o na problema yung governor ng Lanao del Sur. Kung yun sanang inatupag ng presidente, nalaman ng presidente para mag-direct sa AFP, PNP,
Ang daming doctors ng AFP dito sa Mindanao. Ang daming air assets dalhin sa Marawi para tumulong pag-asikaso sa mga biktima. Wala ang presidente nag-attend ng kasal. Di, wala. Nabudol talaga tayo. Budol man talaga. So, fight! Dr. Badoy and Ka Eric. Nasa likuran ninyo ang sambayan ng Pilipino. Mga DDS, mga kapwa ko DDS, let's pray for the well-being of Dr. Badoy and Ka Eric sa loob ng kulungan. Sana magtagumpay sila. Itong si Dilima, wala siyang kaalam-alam yung background. Bakit yung kauna-unahang pagkakataon na kumontra, nagpahayag ng pagsalungat si BP Sara dito sa desisyon ng Pangulong Marcos na simulan ulit i-reopen ang peace talks with the CPP. Nagsalita si BP Sara not in her capacity as DepEd Secretary. Kasi sabi ni Dilima, wala daw sa competencies ng DepEd Secretary na makialam sa palisiya on peace talks. Correct. Ang nakalimutan ni Dilima, si BP Sara, designated siya co-vice chair sa National Task Force on Ending the Local Communist Armed Conflict. At yung pagsalita ni BP Sara nung araw na yon, December 4, basta, yung araw na yon, yun po ang 5th anniversary ng NTF-ELCAC. So ang BP Sara, bilang vice chair ng NTF-ELCAC, bilang nasa front line sa pakikipaglaban sa mga komunista even before naging vice president siya. Mayor pa lang siya, lumalaban na sa mga komunista. Hanggang ngayon na vice president siya, lumalaban. Kaya sinabi lang niya na, Mr. President, please review the policies, yung proclamation. Please, huwag kang makipag-usap sa mga demonyo na yan dahil hindi mo pagkatiwalaan. Ganun lang. In a very respectful manner, nagpahayag ng pagsalungat si BP Sara. So, yun po ang issue kay Dilima. Okay. Ito, sumunod itong si Attorney Barry Gutierrez. So, sagutin din natin. Okay. Baka nakakalimutan din itong si Barry Gutierrez na si DepEd Secretary and BP Sara was voted by 32 million Filipinos. The highest in the history of Philippine election. Wala pang nakakuha ng 32 million votes. Attorney Barry Gutierrez, baka may amnesia ka. Nahihibang ka na ba? Nahihibang ka, you are insulting the 32 million Filipinos who voted for BP Sara. Yung ganyang ginagawa mo nga manawagan mag-resign over our dead bodies, Attorney Gutierrez. Parisan. You have no right. Dahil hindi ka bumoto kay BP Sara. Kami nga bumoto. Ang kausapin mo. Okay ba, Attorney Gutierrez? Tumahimik ka dyan. Okay, so, yung pagsasalita ni BP Sara tungkol sa different issues concerning this government, part of democracy, Attorney Barry. Okay? Example, yung ICC issue. Abogada, si BP Sara, in the same manner na abogado kayo, Attorney Gutierrez. Alam niyo ang batas. Ngayon, ang pananaw ni BP Sara nga unconstitutional yung pagbalik sa ICC. Kasi
ito yung mga issue na pinupoint out ni Attorney Gutierrez na nakikialam o kumukontra na ang BP Sara. Kahit ako hindi abogado, very simple, Attorney Barry Gutierrez. Nung membro pa tayo sa ICC, yes, they can come anytime. Nung umalis na tayo, ano pang pakialam nila? Ganun lang yun. Kaya ang sinasabi ni BP Sara, nagsalita muna siya din, mamaya nagpadala ng formal letter sa DOJ. Ginagawa lang niya yung trabaho niya as Vice President. Nag-o-object siya sa possibility na papasok ang ICC because it's unconstitutional. Yun ang number one punto ni BP Sara. Ikadua, it's against the principle of complementarity. Alam mo naman yan siguro, Attorney Barry Gutierrez, dahil abogado kayo. Ano yung complementarity? Papasok lang ang ICC kung hindi na nag-work out ang justice system ng isang bansa. Tanong, Attorney Barry, is the justice system in the Philippines working? Yes or no? Oh, if your answer is yes, then dapat makialam tayo. Kahit ako makialam. Kasi ang Pangulo, tao lang. Pwedeng magkamali. Nasa demokrasya tayo. This is the essence of democracy. Pahayag. Battle of ideas. Freedom of expression. Attorney Barry Gutierrez, the Vice President is just practicing the principle of democracy na free flow of ideas. Okay? So, is it wrong, Attorney Barry, to remind the lawmakers diya sa Kamara to respect the decision of the President? The President has spoken many times on the ICC issue. Alam nyo naman yan siguro, Attorney Barry Gutierrez. Hindi naman kayo siguro bingi. Maliban lang kung bingi kayo, hindi nyo alam yung mga pahayag ng Pangulo even before 2018. Let me educate you, Attorney Barry. Baka hindi mo alam. In-interview na siya ng isang vlogger, si Maharlika. Best friend pa sila noon. Ang ganda yung salita ni BBM na sabi, hindi na tayo colony ng mga puti na yan. Never. Hindi natin sila i-allow. Dahil pagyapak sa soberenya ng Pilipinas, pagpasok ng ICC, sabi ni BBM pa noon, 2018. Oh. Noong panahon ng kampanya, naririnig mo man siguro, Attorney Barry. Anong stand ni candidate BBM? He will not allow, if elected as president, sabi niya, I will not allow the ICC to enter because they don't have any jurisdiction at all. Noong nanalo na siya as president, ganun din ang stand ng presidente. Ngayon, is it wrong for the vice president to remind the lawmakers, yung mga gagaling-galingan na mga kongresista na nagpasa na ng resolution urging this government to allow ICC. So, yun po, Attorney, so, sa peace talks naman, ayun, nasabi ko na yung peace talks. So, ito, sinasabi ni Attorney Barry Gutierrez na dapat mag-focus daw ang BP sa kanyang trabaho. Correct! Oh, dalawang trabaho niya as DepEd Secretary. Okay? Alam mo ba, Attorney Barry, na yung latest survey ng Opta Research, ang DepEd ang most trusted agency in government. Alam mo ba yun? O nagmamaang-maangang ka lang? O ignoramus ka? Magbasa ka naman ng news o makinig ng news, Attorney Barry. Anong klaseng abogado ka nga hindi mo alam mag-focus sa trabaho? Yes! Focus ang DepEd Secretary sa trabaho niya. Kaya nga most trusted agency.
highest satisfaction rating sa lahat ng ahensya ng gobyerno ang DepEd. 80%. O ngayon, mag-focus. Who are you? Who you? Attorney Barry. Okay? So, ay nako. Ano pang trabaho niya? As Vice President. Ang dami niyang mga satellite offices. Panahon ni VP Lini, may satellite offices ba kayo? Kung meron man, baka isa o dalawa lang. Ngayon, more than 10 satellite offices ng OBP. Yon ang sabi mong mag-focus. Kaya, ay nako. So, ulitin ko. Attorney Barry, do not insult kami. 32 million voters ni VP Sara. Tumahimik ka dyan dahil baka kukuyugin ka ng mga DDS pag wala kang karapatan na manawagan na mag-resign ang aming minamahal na VP Sara. Dahil ba sa ang dami ng binigay sa inyo ng mga concessions, pabor ng PBBM admin, pinalaya si Dilima, in-appoint ang maraming Pinklawan. Tapos ngayon, so, mabuti pa to, mahimik na lang kayo, Attorney Barry, dahil hindi namin kayo tatantanan pag makisawsaw pa kayo dito sa Unity. Sa kabilang banda ay tila tuwang-tuwa na nga si Leni Robredo dahil nagsasalpukan ang Marcos at Duterte. Dito nga raw natin makikita na talagang palpak nga raw ang administrasyon na ito at palpak nga rin daw ang pamumuno ni VP Sara Duterte. Ngunit kung titignan natin mga kaibigan, hindi naman palpak ang pamumuno ni Vice Presidente Sara Duterte dahil nakikita natin na umaaksyon ito sa problema ng bansang Pilipinas na kahit hindi na linya ng kanyang trabaho ay talagang nandoon siyang tumutulong at nag-number 1 pa ang DepEd. Kaya naman talagang nakakasira nga ang imahe ni Kuting ng Norte na ito dahil dinadamay pa si VP Sara Duterte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.